sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos, sa salita. Luwalhatiin ka. Hallelujah! Luwalhatiin ang dakilang pangalan mo, O Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang hanging mananatili ay ang iyong sinabi. Taas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan ang ngalan mo, ang kaligtasan ko, ang iyong kaharian, aking adhika. O Diyos ng langit ko'y maghari. Mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, dakila at kailanman di mahihigitan ang ngalan mo, ay kaligtasan mo, ang iyong Diyos ng langit ko'y maghari. Hila at kailanman di ba
naranasan ko ang iyong Sanga, O Diyos.
awitin ang chorus nito without music. Mapalapit sa inyo is ang puso ko. Mapalapit sa inyo tais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa inyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa inyo, mapalapit sa inyo ang puso ko. Mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka Panginoon, maghari ka sa aming buhay, sa aming pamilya. Humihin ka, dakilang Diyos. Amin na pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Morning po. Musta po kayo? Dadako po tayo sa pagbibigay po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa lahat po. Napakabuti po niya sa buong isang linggo. Andito po tayong lahat, malakas, walang sakit. At salamat po sa mga pagpapalang binigay sa atin. Tayo po dadako sa pagbibigay sa umagang ito. Dahil siya lang po. Minsan lang po ito sa isang linggo. Kaya salamat po sa Panginoon. Tayo pong manalangin po. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa bawat isa sa amin, Lord, sa umagang ito. At salamat din po, Lord, sa patuloy mo pag-iingat sa amin, Lord God Ama. Napakabuti mo, Lord. At napakasarap po, Lord. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Umaasa, Panginoong Isus. Lord, akin po dinadalangin po, Lord, yung may mga hanap buhay, Lord, negosyo, Lord God Ama, God, Ama, naway patuloy mo po silang pagpalain, Lord God Ama, at ingatan mo po ang kanilang mga negosyo, hanap buhay, Lord, upang patuloy po silang makapagbigay sa inyo. Salamat, Panginoon, sa iyo ko na po pinagkakatiwala lahat-lahat sa umagang ito sa tanging pangalan po, Panginoong Hesus. Amen. Ayan, good morning po, church. May announcement lang po tayo sa Feb 19, that's next Sunday.
yung pong start ulit ng inyong DG fellowship, tama po ba? So wag po tayo magmadaling umuwi kasi may mga sinaserve naman po siyang mga snacks para rin po hindi tayo magutom. Alam po kasi ano yun lunchtime. Ayan. So, and then another po, ayan, tuloy na po yung ating Overcome series, Overcoming Marital Challenges, which is sa March 4 na po. Ayan, minove lang po natin yung date. Di po ba ina-announce ko dati sa Feb 26 na siya. So, yung post-Valentine program natin, minove lang natin ng March 4. Instead of Sunday, Saturday na po ito ng alas 3 ng hapon. Dito rin po siya gagawin sa ating church. So, ini-encourage ko po yung mga mag-asawa or yung mga nasa boyfriend-girlfriend relationship po, or if you're engaged na, or kung single ka man at nagpa-planning mag-asawa, maaari po kayong sumama. Ayan, natawa si Tita. Ayan. Ba't po kayo natawa, Tita? Ayan, baka gusto niyo pa ng additional learnings or mga, alam niyo po, marami tayong matututunan kasi yung ating speaker is from Baguio. He's actually our teacher po sa kasalukuyang pag-aaral namin sa hermeneutics or interpretation of the Bible. Si Reverend Danilo, and syempre kasama niya po yung kanyang misis or yung kanyang asawa na si Sister Delisa Orencia. So, i-encourage ko po na magpa-register na or bumili na ng ticket. Meron na po tayong available ticket sa likod. 250 pesos each po. So, kung dalawa kayo, 500 pesos. So, ito po ay isang pagkakataon na huwag po nating palampasin kasi lalo na kung starting pa lang yung ating relationship as husband and wife. At syempre, marami po tayong matututunan kasi yung ating ding speaker is matagal na rin mag-asawa. Alam mo ba ilang years na sila, Sir Shelby? Ay, wala. Wala. Okay. Sige. So, ayun po. Ulitin ko lang po, available na po yung ticket natin. Yan yung ating topic for the event sa March 4, Overcoming Marital Challenge. At sana po, supportahan po natin. Ulitin ko lang po, 250 pesos. Available na po siya sa likod. Thank you po. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa pagbasa mula po sa Hagay. Ang Hagay po ay pangatlong aklat. Balik po from Malakay, balik po kayo ng pangatlong po ito, aklat, last 3. So kung nakita na po natin yung Hagay, chapter 1, sinais ko pong basahin po ito sa Tagalog po. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Hagay noong 2nd taon ng paghahari ni Haring Dario sa Persia. Noong unang araw ng 6 na buwan, si Yahweh ay nangusap kay Hagay para kay Zerubabel, na gobernador ng Huda, anak ni Setiel, na pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Hagay, ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maaayos na bahay? Ngunit, wasak naman ang aking templo. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi nakabubusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya.
Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. At ang kaunting ani na inuwi ninyo sa akin, at ang kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo ng aking tahanan ay pinabayaan ninyong wasa. Iyan ang dahilan, kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot at pinararanas ko sa inyong buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Verse 12. Nadakot nga ang sambayanan niya kay Yahweh, kaya't bilang tugon ay pinasabi nito kay Propeta Hagay, sinunod nila Gobernador Zerubabel na anak ni Setkiel at ang pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Gayon din ang buong sambahayan ay nagbalik mula sa pagkakabihag sa Babylonia. Ipinagawa sa kanila ni Yahweh ang kanilang Diyos. Nalugod siya, kaya't sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay muli niyang ipinasabi sa sambahayan, nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Simula nga nung si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat ng nagtatrabaho upang muling itayo ang templo, hindi lamang si Zerubabel na gobernador ng Huda, si Josue na pinakapunong pari, kundi ang buong sambayanan lumaya, nagsibalik mula sa pagkabihag. Sama-sama, tulong-tulong nilang sinimulan na muli ang pagpapatayo ng templo ni Yahweh at makapangyarihan sa lahat ang kanilang Diyos noong ikadalawamput-apat na araw ng ika-anim na buwan ng ikalawang taon ng paghahari ni Dario. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sandali po tayong manalangin. Panginoon, papasalamat po kami sa oras na ito. Lord, napakabuti niyo po sa buhay ng iyong mga anak. Simula't simula ay hindi ka po nagkulang, hindi ka po nagpabaya. Kaya naman, kami po ay nalulugod sa lahat ng aming pong nararanasan sa aming mga buhay sapagkat sa lahat ng ito, ang aming dalangin ay maparangalang ka sa buhay ng iyong mga anak. Sa pangalan nga po ni Jesus, Amen. Maaari na po kayong makaupo. So, dito po sa aklat ni Hagay, ang aklat na ito ay isa sa pinakamaikling aklat po dahil naglalaman lamang po siya ng 2 chapter. So, again, itong si Prophet Hagay ay makikita natin yung ginampanan po niyang papel doon po sa Lumang Tipan. Ito po yung pagkatapos na sila po ay nabihag ng Babylonia. So, if you still remember, di ba, nung mabihag po ang bansang Israel, kasama po doon si Daniel. Si Daniel po ay most probably nag-serve siya ng 3 hari. 3 hari po yung pinaglingkuran niya. At ito po yung panahon na kung saan kahit na ang bansang ito ay nilupig ng mga paganong hari, sa pagkakataong ito, sa aklat po ng Hagay, ang ganda po yung nangyari. Do pagano po yung mga haring ito, nagkaroon po ng yung parang decree na pababalikin na muli ang bansang ito sa kanilang lugar, sa kanilang bansa. So ito po yung nangyari ng mga panahong yaon. So Israel returns from exile in Babylon as predicted by Jeremiah. Ito po ay sa Jeremiah chapter 29 verse 10. Sabi po doon, "For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, I will fulfill to you my promise, and bring you back to this place." So, naipahayag din po ito kay Prophet Jeremiah na
pagdating after po nung 70 years na yon na sila po ay nilubig po ng Babylonia, ang pangako po ng Diyos sa kanila, ibabalik ko kayong muli sa inyong lupain. So, yun po yung mga ganong, ito po yung kanilang kalagayan. Now, ito po yung katotohanan, ano? In Babylon, they had homes and jobs. Parang titignan natin, ano, parang yung nangyari din po sa bansang Israel, way back nung sila po ay naging alipin po ng mga Ehipto. Yun ay mas medyo malala dahil 400 years na sila ay under captivity. So, 400 years, no? Unlike dito po sa Babylon, 70 years lamang po ito. So, in Babylon, they had homes and jobs. Most of them had been born and raised there. So, marami daw po sa kanila ay ipinanganak na sa Babylon at lumaki na po sila doon. But they knew that God's purpose for His people involved the promised land. Ito ang maganda. Ito ang mainam. Alam nila yung pangako ng Diyos sa kanila. Yung pangakong lupa. Kasi ito yung pangako ng Diyos kay Abraham, di ba? Kay Abraham, ipinangako na ng Diyos. After kay Abraham, doon sa mga patriarchs, kay Jacob, hanggang sa mga sumunod pang mga ama. Ito yung pangako ng Diyos. Sila ay pinangakuan ng promised land. So, they knew God's purpose for His people involved the promised land. They responded to the call and to return and had committed themselves to the hardship of re-establish in the land that had been devastated by war. Probably, most of them made that commitment because of their commitment to God. So, isang bagay, kung kaya't nagpasya po sila na kahit na sabi nga po, parang mahirap na kasi na-establish na po nila yung buhay nila sa Babylon. So, most probably, it's their choice na lang kung babalik pa sila sa promised land or mananatili na lamang po sila sa Babylon. Kasi sa Babylon, sabi nga po doon sa mga bilang background, sa Babylon po, marami na po yung mga ipinanganak doon. At doon na sila nagsilaki. At meron na po silang mga sarili-sariling buhay sa Babylonia. Pero ginamit po ng Lord na ni Yahweh yung mga paganong hari upang magbaba ng decree na, sige, balik na kayo sa inyong mga sariling lupain. Pinapalaya na namin kayo. Okay, so yun po yung kanilang kalagayan. Okay, the temple sits unbuilt for over 16 years. So, nung sila po yung mga nagsibalikan na, ito yung parang medyo struggle po nila. Siyempre, 70 years, wala po sila dun sa kanilang lupain, sa kanilang hometown, sa kanilang lupa. At ang nakakalungkot po dito, wasak po yung templo. Nung sila po ay digmain ni King Nebuchadnezzar, isa po sa nangyari po ng mga panahong yun, iwinasak po nung hari yung kanilang templo. At bukod po doon, dala-dala po lahat ng mga gamit doon sa loob ng templo. Yung mga silver or gold na mga po ito parang mga tasa, mga baso, gawa po sa silver and gold. Lahat po ito, tangay-tangay po ni King Nebuchadnezzar. At bukod po doon, winasak po ang templo. So ito po yung kanilang kalagayan ngayon, na nakabalik na po sila doon sa promised land na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya lang, tignan po ninyo, parang imagine po ninyo sa inyong mga isip, 70 years na nakaraan. So ano yung aasahan po ninyo? Kasi ang mahabang panahon na yun no? Na most probably, for a 70 years old adult, meron ka ng may asawa na, may anak, tapos meron ka na ring apo. So, ganun po yung mga kalagayan na ito. So, the temple sits unbuilt for over 16 years. So, after 70 years, nakabalik na sila. Pero, after 16 years, hindi pa rin po nagagawa yung templo. And God raises the prophet Haggai to call the people back to
rebuilding the temple. Pero nais ko pong basahin ito, meron lang po akong babasahin din, ano? 2 years after returning, they had laid the foundation. So, pagkatapos na nakabalik na sila, 70 years yun, ano? So, 2 taon ang dumaan, ito yung panahon na inaayos po yung pundasyon. Okay, they had laid the foundation and rebuilt the temple. So, unti-unti, inaayos po nila yung templo. Their Samaritan neighbors had offered to join in the work, but the Jews rejected or refused their offer. The Samaritan in turn threatened the workers and sent men to Persia to lobby against the Jews, bringing the work to a stop. Yun po ay kung babalikan po natin ang Ezra chapter 4 verses 1 to 5 and then verse 24. So after 2 years nung nandun na po sila sa Promised Land, sinimulan pong ilagay yung foundation po ng templo. Tapos nangyari po noon, nakita po sila ng kanilang mga enemies. As we go back yung yung sa Ezra chapter 4, verse 1 to 5 and then verse 24. So nakita po sila ng mga enemies po nila doon sa mga karatig na lugar ng Promised Land ng Canaan. At sabi po ng mga Samaritan na ito, tutulungan namin kayo sa pagtatayo ng inyong templo. Kasi kami man ay yung pinagnibayan ng Diyos, etc., parang ganun eh. Pero alam po ninyo, ang purpose lang po ng mga kaaway na ito, ma-infiltrate po sila, makapasok po sila upang yung influence ng kanilang mga pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan at marami pang mga practices ay madala po nila sa mga Israelites. Pero naging matalino po yung mga namumuno dito. Sabi nila, hindi pwede. Hayaan ninyo na gawin namin ang aming bahagi at wala kayong bahagi sa paggawa ng templo, sa pagtatayo ng templo. Kasi hindi nga maganda yung motibo po ng kanilang mga kaaway. So, ang nangyari, dahil ayaw nga nila talagang mangyari yung mga bagay na yon, so naglabi po sila. Nag-appeal po sila doon sa hari ng Persia at sinabi, itong mga taong ito, sila yung mga pinagmumulan ng gulo at gusto nila, hayaan nyo ba na maitayo ang templo at pagdating ng panahon, hindi sila magbabayad ng mga taxes at sila yung magiging threat sa kaharian mo at sila yung magiging mga kaaway ng hari. So, to make the story short, pinahinto yung pagtatayo muli ng templo. So, na-lay down lang po yung foundation. And after po noon, huminto. Now, ito po yung conditions. The land was still desolate after 70 years. Because of course, syempre, na-neglect ito eh. Wala sila doon. So, sinong magmamalasakit? So, desolate po ang land. Talagang kung babalikan mo, parang wala kang aasahan eh. Parang walang pangako na naghihintay sa inyo. So, the work was hard. And then, they didn't have a lot of money and manpower. Wala silang pere. Siyempre, galing po sila sa Babylon. And then, for them na mag-start ng panibagong buhay, kinakailangan ng ng pondo, ng maraming finances, at maraming mga bagay pa. So they didn't have a lot of money and manpower. They had suffered craft failures. Yun po ay sa chapter 1, verse 10 to 11. And then yung hostile enemies resisted the work. So nandun pa yung threat ng mga kaaway at talagang nais na guluhin sila. Ang nais ng mga kaaway na ito ay huwag ma-accomplish yung purpose ng Diyos sa kanilang mga buhay. So ito yung mga hostile enemies who resisted the work. And then plus yung politicians or the government were against it. They remembered easier times in Babylon. And they had families to provide for, to protect, and they were awaiting for the hostilities to cease.
nais nila na mahinto na yung labis na kaguluhan sa kanilang paligid. And then, they were waiting for the government to be on their side. Ito po ang kanilang kondisyon. Now, I have titled this message, The Pursuit of Light. So, I have given you the background, and then inlay down na rin natin yung kanilang mga kondisyon ng mga panahong ito. At ito yung pursuit nila, the pursuit of life. So, ang pursuit po, as I look in the dictionary, a specific sustained activity engaged in, especially in earning one's living. So, pursuit suggests a trade, profession, vocation, occupation followed with zeal or steady interest. So, number one is this. Meron po silang perspective. Now, I do hope nagkaroon lahat po tayo, nagkaroon po tayo ng mga pananaw sa ating buhay. Taas nga po ng kamay yung meron mga pananaw sa kanilang mga buhay. Meron kayong outlook, meron kayong mga point of view, meron kayong mga bagay na way of regarding something. May mga bagay na pinapahalagahan kayo. Meron kayong mga gustong marating sa inyong mga buhay. Pwedeng itaas ang kamay yung meron mga outlook. May mga nais marating sa buhay nila. Okay. So, salamat po sa mga kamay ng mga kapatid na nagtaas ng kanilang mga kamay. Maraming salamat po. Siguro yung iba na hindi nagtaas, hindi ko naman sinasabi na wala kayong outlook sa buhay. Ano po? Wala po kayong mga gustong marating. Hindi ko po sinasabi yun. Siguro ayaw nyo lang nag-iisip pa or bahala na muna. Hintayin na lang muna. Pero ito ang maganda rito, yung perspective. Meron po tayong gustong may mangyari, marating sa ating mga buhay. Meron tayong mga point of view. Now, ito po yung yung perspective po ng mga taong ito nung panahon po na bumalik sila. Actually, ano lamang po sila, around 50,000. So, yung mga nagbalik po from exile. So, it is a time for you yourselves to be living in your paneled houses. So, yun po yung sa verse 4. Ito yung parang nang niyaw sa kanila. Tama ba na kayo ay naninirahan na doon sa mga magagarang tahanan ninyo? Okay. Having become so busy with their own interests and neglect to construct God's house, remain in ruins, caught up in the routine of life. So, ito po yung kasi, di ba kasi after 70 years, tapos na-lay down yung foundation, kaya lang may humarang, may kumontra doon sa plano, yung mga kaaway nga po nila. So, 2 years na po yun eh. And after 2 years na yun, dumaan pa yung mahabang taon, inabot na po ng 16 years na ganong kondisyon, ganong kalagayan yung kalagayan po ng templo ng ating Diyos na in ruin, wasak. Kaya ito yung salita ng Diyos sa kanila. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses? So, tama lang ba na kayo ay nakatira doon sa mga magagarang bahay ninyo, mga tahanan, meron bubungan, samantalang ang tahanan o yung templo ng Diyos ay wasak. Okay. So, having become so busy with their own interests, neglect to construct God's house, remain in ruins. So, ito po kasi mga kadahilanan na because they caught up in the routine of life. Ano yung routine ng buhay na ito? Farming, building houses, raising families. So, they got used to life without a temple. So, namihasa sila. Nasanay sila sa buhay nila na wasak yung templo. Sira yung tahanan ng Diyos dahil
yun nga po, no, 16 years na yung lumilipas nasanay sila sa ganong klase ng pamumuhay na, na, na gustong-gusto nila yung buhay ngayon na nagfa-farm po sila, engage po sila sa farming, nagbi-build sila ng kanilang mga houses, at nagkaroon po sila ng mga pamilya na. Okay. So they got used to life without a temple, and even their leaders, ito po yung governor po ng Judah, si Zerubbabel, and then yung pong high priest na si Joshua, had gotten used to the things as they were. So nasanay po sila, namihasa sila sa ganung uri ng pamumuhay na parang okay na lang. Parang eto na yung aming buhay na kinakailangan kong pakainin ang aking pamilya, meron akong tahanan na pinangangalagaan, kailangan kong suportahan ang pangangailangan sa aking pamilya, and so on and so forth. Pero na-neglect po nila yung templo. Pero alam po ba ninyo, kasi napakahalaga po sa bansang Israel ang templo. Dahil ito yung pamamaraan ng kanilang pagsamba sa Diyos, ito yung mga panahon na nag-o-offer po sila ng mga sacrifices, at alam po nila na doon sa templo, yung presensya ng Diyos ay doon nila namamalas at nararanasan. Kung kaya't nakakalungkot po dahil sa ganung kalagayan na walang bahala ang tahanan po ng Diyos noong mga panahon ito. Pero dahil yun po yung kanilang perspective na, okay, maganda na yung buhay namin. Nakatira na kami sa magagarang tahanan at napapakain ang mga anak, na napag-aral ang mga anak, at ang mga anak ay may mga sarili-sarili na rin mga tahanan at pamilya. Okay. So probably, kung i-apply natin sa ating buhay ngayon, parang meron ng mga pamilya, so naging busy na sa sariling pamilya, at nawalan ng panahon para sa Diyos. Nawalan ng time para sa Panginoon, which is so sad. Sobrang nakakalungkot, di ho ba? Na established na ang ating pamilya, pero nawalan naman tayo ng lugar. Yung puso natin ay sobrang malayo sa Diyos. Way back noon, naalala ko kasi, wala na po dito yung pamilyang yun. Ang sabi niya kay Pastor, mapatapos ko lang yung mga anak ko. Something parang ganito magkukumit ako sa Panginoon, magtatapat ako sa aking tithes, and so on and so forth. Tapos, lumipas yung mahabang panahon, taon, napakaganda na ng buhay nung taong yun na tinutukoy ko. Ang nakakalungkot, nakalimutan ng lahat yung mga pangako sa Diyos. Mind you this, yung pagtatapat po natin sa Panginoon, kinakailangan, yung katapatan na ito, even sa ating mga tithes, mga offering, man pong areas ito, magsimula po tayo dun sa maliit na bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dun sa maliit na bagay na yon, kung hindi tayo magtatapat sa Kanya, lalo na po sa malalaking bagay, hindi po tayo magiging hindi tayo mapagkakatiwalaan. Kaya ang challenge po natin, even sa mga kabataan, again and again, if you are receiving yung baon ninyo, how much your baon per day? Kumakasya pa ba yung 100 a day dun sa iba? 100. Meron po bang tumatanggap ng 100 a day sa mga youth, yung mga nasa college? Tumatawa po doon si engineer, So, magkano po yung mababang baon ng mga college ngayon, college student? Any idea? 200? Okay. So, 200. Si Scott, magkano baon? Scott, magkano baon mo? 170.
Okay, so 170 to 200. So ganun na po pala yung mga baon ngayon, ano? Kami po kasi noon, alam, 100, ano? Yung mga anak ko noon, 100 a day. So, 170 to 200, no? Pero siguro yung mga medyo can afford pa, baka 300. Meron nagbabaon ng 300 a day. So, siguro probably ganon. 170, 200 to 3. So, since kayo ay mga estudyante, I challenge you, no? Magtapat kayo. So, if you are receiving 200 a day, magkano yon? 20 pesos. Tabi nyo na yung 200 para sa Panginoon yun eh. So, if you are receiving 200 a day, so in 5 days, 200 times 5, that is 100 a week. So, in 1 month, you can give 400 sa Panginoon. How much yung inyong mga load? Pwede? Pwedeng malaman magkano yung load ninyo a month? Wala kang ano na. Magkano po ang load? 50 pesos lang? 350 a month. So, alam ko kasi ang load ba necessity yun or ano na lang yun? Parang extra na lang yan kung tutuusin, di ba? Pero, dahil yung ano po ninyo, yung perspective ninyo na kailangan ninyo ng load, kung kaya't hindi pwedeng wala yung load sa inyo eh. Tama? So, 350 a month. Pero yung ating tithes para sa Panginoon, ano natin eh, parang secondary. Kasi, katulad po ng mga Jews way back here, walang bahala nila yung templo ng Panginoon. Dahil nasanay doon sa buhay na walang mga pagsamba, walang mga pagsasakripisyo, walang mga paghahandog para sa templo. So, again, yung perspective natin, alam ko po, maganda, magkaroon tayo ng outlook. Magkaroon tayo ng mga pananaw sa ating mga buhay. Magkaroon po tayo ng mga bagay na papahalagahan po natin. Sapagkat yung mga bagay na papahalagahan po natin sa ating buhay, ito yung yung parang trail na ating tatahakin. Ito yung landas na pagsisikapan natin na nadaanan. Kasi kung wala tayong mga pangarap, wala tayong gustong marating sa buhay natin, balikan ko yung mga estudyante. Dahil meron kayong mga baon na nagre-range ng 170 to 300 a day, enjoy nyo na yun eh. So, hindi nyo, parang wala lang sa inyo, kahit sa anong paraan na tinatanggap nyo yung perang yun, paano ba yung sakripisyo ng mga magulang ninyo? Yung mga gulang ninyo, baka mamaya, hindi na po natutulog yan para maibigay lang yung mga baon na yan. Ano kaya yung mga ginagawa ng magulang ninyo para ibigay yung perang yan, para sa bawat araw, they see to it na makakapasok kayo. So, again, pahalagahan po ng mga estudyante yung pagsisikap ng kanilang mga magulang upang kayo po ay mapag-aral. Hindi ninyo alam ano yung mga pawis, dugo, paano nila pinagsisikapan, ibigay ang mga perang yaan. So, kung siguro parang pumapasok kayo para makapasa lang, kahit na parang gusto ninyo na ang mga grade ninyo ay uuwi ninyo yung mga palakol, hindi ba nakakalungkot yun na pagkita ng mga magulang ninyo, yung report card ninyo, ano to anak? Passing grade lang? Bigay nyo naman yung makakapagpasaya sa iyong mga magulang ninyo. Balikan nyo naman yung mga magulang ninyo. Ibalik nyo naman yung maraming sakripisyo nila para sa inyo, pasayahin ninyo ang inyong mga magulang in terms ng mga pag-aaral ninyo. So, pakiusap. Kung kayo'y nag-aaral, pagsikapan ninyo na mag-attain ng matataas na grado para pagdating ng panahon na kayo'y magsisipagtapos na, kayo po yung pag-aagaw-agawan ng mga kumpanya,
or kung gusto niyo mag-put up ng inyong mga sariling mga negosyo, alam niyo paano i-handle ang mga bagay na ito. So, ito yung perspective po nila. Now, here is the perspective naman. Yung perspective nila, actually yun po ay sa verses 6 and 9. Itong perspective ay likely to happen at a future day. Ito yung mga gusto mong mangyari sa takdang panahon. Perspective. Parang meron kang forecast. Ano yung mangyayari? Ano yung mga inaasahan mo pagdating ng panahon na ginawa mo ito ngayon? Ano yung end? Pagdating ng kunyari, February, ito yung mga ginawa mo. At the end of, probably middle of this year, ano yung inaasahan mong mangyayari? Or probably December, ano na yung magiging resulta? So, perspective, likely to happen at a future day, applying to the future, expected or expecting to be something particular in the future. So, ito yung mga inaasahan mo, ito yung mga perspective mo na magaganap. Okay. So, sa verse 6, meron po silang perspective, pero sa kabilang bahagi, meron yung tinatawag na God's punishment and chastening. Now, sabi nga yung nagtanim ka ng marami, tapos, ano yung inaasahan mo? Dahil madami ang itinanim mo, of course, umaasa ka ng maraming ani. Okay. Pero alam mo ninyo, kabaligtaran yung mga nangyayari. So, you have planted mats, and then, sabi po nung sa bahagi doon sa kabila, yung God's punishment or chastening, harvested little. Kukaunti lang, kakarimpot lang yung kanilang ani. You eat, kumain ka, but never feel. Naranasan nyo na ba yun? Yung parang kumakain kayo, pero hindi kayo nabubusog. And then you drink, and never have, you drink, you have never feel, you put on clothes, not warm. And then you earn wages, only to put them in a purse with the holes in it. So, nag-earn ka nung daily, yung mga sahod, pero bakit ganun yung nangyayari? Parang inilalagay mo lang daw sa butas na sisidlan. And then verse 9, you expected much, and then, ang ng Diyos, yung sagot ng Diyos doon, turned out to be little. You brought out home, what you brought home, I blew away. So, yung mga inuwi mo sa yung tahanan ay parang, yung sabi, he blew it away. Now, sabi ng Lord sa kanila ni Yahweh, hindi niyo ba napapansin kung ano yung nangyayari sa inyo? Hindi niyo ba iniisip, ito yung ginagawa ninyo, at ito naman yung nangyayari? Bakit? Kasi there is something wrong. Okay, so, lost God's blessing because of living self-seeking life. Nawala po yung mga pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay kasi naging makasarili po sila. At hindi lamang po sila naging makasarili, showed minimal interest in His goals and purpose. Winalang bahala po nila yung purpose ng Diyos sa kanilang buhay at hindi po nila nakita yung goal, yung purpose ng Diyos na mangyayari sa kanila. Natuwa na lamang po sila sa kanilang mga kalagayan nung mga panahon na yon. So, again, meron po silang perspective. And number 2, they have their perspective, which is maganda naman. Which is tama naman po na meron po tayo ng mga bagay na ito sa ating buhay. But on the other side, dapat
hindi po natin nakakalimutan ang Diyos. Hindi natin winawalang bahala ang Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga puso. And now, number 3, their priority. Kanina po ay nabanggit po ito ni Sister Susan. Ayusin ulit yung ating mga prioridad. Kasi sa haba ng panahon, na misplace yung ating mga priority. Hindi natin alam ano yung prioridad natin sa ating buhay. Ano yung gusto natin na dapat eto na tayo sa mga panahong ito dahil nga sa mga bagay na nangyayari. So itong priority, a thing that is regarded as more important than another. Okay, the concern, interest, or desire that comes before all others. So dapat itong priority ito, bago yung maraming bagay, ito yung nangunguna. Ito yung number 1 priority. Now, ito yung sabi ng Lord, ito yung kanilang reason out. Ito yung naging excuses nila. So in verse 2, the people say, the time has not yet come for the Lord's house to be built. So ito yung sabi ng Lord sa kanila, tama ba? Sabi kasi doon sa kanila, di ba? Tama ba na kayo'y naninirahan na doon sa mga paneled house ninyo? Samantalang yung templo ng Diyos ay in ruin or wasak siya. Nasa mapangit na kalagayan. And then ito yung sabi ng Lord sa kanila, these people say, ito yung sinasabi ng mga tao, the time has not yet come for the Lord's house to be built. Nag-reason out sila, nag-excuse sila, hindi pa napapanahon na gawin ang tahanan ng Diyos. But in verses 5 and 7, ito yung sabi ng Lord pa rin, give careful thought to your ways. So, consider these things. Pahalagahan ninyo ang bagay na ito. So, we need to balance our priorities. When we balance our priorities, it requires deliberate and continual effort and constant self-evaluation. So, alam po ninyo, no? Sa panahon natin ngayon, talagang yung technology ay napaka-advanced. Kaya, yung ating pong mga cellphone, pwede na tayo makinig po ng yung babasahin na sa atin yung Biblia, di ho ba? So, kung nagdadahilan tayo, ay, malabo ang mata ko, hindi ko na mababasa ang Bible. Napakaliliit ng letra. Meron kayong mga cellphone meron kayong cellphone, meron na lang mga application po doon, app doon na pagagawa ninyo sa inyong mga anak. Tapos, ipi-play nyo na lang yun. Mapapakinggan nyo na ang Biblia. Babasahin na lang sa inyo ang Biblia. So, wala tayong idadahilan na malabo ang mata, hindi ko mababasa ang liliit ng sulat, buksan ninyo ang inyong cellphone, at meron pong magbabasa sa inyo ng salita ng Diyos. Tama po ba? Okay. So, wala tayong reason out. It's just a matter of priority. It's just a matter of yung continual effort, yung deliberate and continual effort natin. Kasi kung wala po tayong effort, just like these people, masasanay na lang tayo na kahit wala yung mga pagsasakripisyo, kahit wala yung mga pagsamba sa Diyos, kahit na manatili na lang tayo sa ating mga tahanan kasi napapanood ko na lang naman din sa doon sa Facebook, doon sa cellphone, doon sa TV, meron ng mga preaching of word. Ang dami na natin pwedeng idahilan So, ang dami na natin pwedeng i-reason out. Marami na tayo pwedeng idahilan pa na why coming to a church? Where can I have sit in my house or sit in the chair and comfortably just watch the TV in my house. So, ganun po yung mga pangyayari dito.
So, give careful thought, stop in your busy schedule, and then begin to evaluate your life in light of God's Word and fearing Him. So, how you spend your time, paano natin nagagamit ang ating mga oras, paano natin ginagamit ang pera na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ano yung mga goals natin sa ating mga buhay, sino yung mga models natin, mga heroes of faith or heroes na talagang tinitingala natin, tinitignan natin ang mga taong ito, iniidolo, etc. And who are our friends? How do you spend your leisure time? Sa lahat ng ito, pag-isipan po natin, paano nauubos yung bawat oras, panahon na nagdadaan, na binuksan ba natin ang ating mga Biblia? Nakapakinig ba tayo ng salita ng Diyos? Kung sa mga kabataan, meron kayong mga journals coming from our pastor there na binibigyan kayo ng mga assignment. Buong sikap ba natin ginagawa yung mga journals na ito, mga devotions, kung ano man po yung mga assignment na ibinigay sa inyo ng ating pastor. So, these are the things we have to consider. So, kami po ay nag-aaral every Friday. So, actually, hindi ganun kadali di ba? Siyempre, at our age, yung ibang is nasa middle age, samantalang yung iba, bata pa. Meron po kami mga kaklaseng mga bata pa, matatalino. Meron po kami mga mga top student. I don't know kung gusto nilang marinig kung sino-sino yung mga top namin pero I have three in mind na parang nasa top Okay. I don't know kung makikita nyo kung sino po yung top na yon, the top 3. So, hindi ganun kadali na mag-aral. Pero somehow, challenging po para sa part namin. Ang gandang pag-aralan, yung hermeneutics, it's the principle na napapaloob sa Biblia, paano mo i-interpret ito. Ang daming considerations, ang daming dapat isaalang-alang, ang daming mga do's and don'ts. Kaya hindi po ganoong kadali ang magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi po ganun kadali na tatayo kayo na eto ang gustong i-share ko sa araw na ito. Hindi po ganun kadali. Dahil kinakailangan ng mahabang preparasyon, mahabang pag-aaral, at maraming mga dapat i-consider sa lahat po ng ito. Kaya sabi nga po ng aming teacher, kung talagang pagsisikapan lang ng mga tao na ipahayag ang salita ng Diyos na hindi kukuha ng isang verse, tapos i-depend ito, kasi ganun po yung mga kulto kukuha ng isang verse, tapos for the purpose na doon sila mag-i-stand na ito yung aming mga itinuturo, ito yung mga saligan ng aming mga pananampalataya. Pero sa katotohanan, kumuha lang sila ng isang talata without considering the whole passage, the whole chapters, or the whole book. So again, ito naman po sa aking mga kaklase, sa mga classmate ko sa mga panahong ito, hindi komot nag-aaral tayo. Just like in the seminary, ito po yung mga nangyayari. Lumaki ang mga ulo, pero ang puso ay nagdiitan. What does it mean? Kasi parang marurunong na, nagiging critic naman, ay mali yung tinuro mo out of passage ka, out of context ka. So again, ito po yung mga paalala lamang. So, maging maingat, at sa amin po ay ganun po na, sabi ko, hindi ganun kadali. Mahirap, pero very challenging po. And we enjoy it. Kahit na minsan, tatawagin po kami, gusto na magsalita po kami,
On our first day, lahat po kasi kami ay yung aming pong mga camera, hindi po kami nakikita. On the following Friday, sabi po ng aming teacher, mula ngayon, buksan ninyo yung cellphone ninyo. Gusto ko, nakikita ko kayo. So, yun po yung ng aming teacher, ng aming professor. So, ito po yung mga nangyayari po ng mga panahon na yon. Yung kanilang priority, misplaced priority. Dahil nakalimutan na ang lahat patungkol sa Panginoon. Nakalimutan na ang lahat ng ito. Naging convenient sila sa kanilang kalagayan, sa kanilang mga tahanan. Na-enjoy po nila yung kanilang buhay. Na-enjoy nila yung kanilang pamilya. Na-enjoy nila yung pagpapalaki sa kanilang mga anak. Nakalimutan ang Panginoon sa kanilang puso. At niwalang bahala po nila ang mga bagay patungkol sa gawain ng Panginoon, which is sobrang nakakalungkot. Last Thursday, nakarelate po ako kay Pastor Eric. Sabi po niya kasi, yung sakripisyo po nung panahon na nagsisimula sila, nagtapat sila sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod, at alam po natin na kambal po yung kanilang anak. So, pag dumarating daw po ang panahon ng rainy times, dahil yung lugar po nila dito sa San Fernando, sa Juliana ay bahain po ito. So, they need to go to Baliti. Baliti po sa Arayat po ito Sa Arayat po yun. So, ang layo. So, from Baliti, ilan sakay po yun? Probably 3 sakay dahil wala pa naman po silang sasakyan ng mga panahon na yon. Just to attend here, dito po sa Medras, dito po ang simbahan pa po noon, sa Medras. So imagine, meron 2 baby, and most probably, tigisa po sila. Hindi naman pwedeng kay Pastor Eric yung 2 baby, So tigisa po sila ng baby, at yung sakripisyo, yung hirap ng pagsakay-sakay, 3 sakay-sakay po yun, para makarating ka doon sa gawain. And now, mind you this, nung panahon po na nagsisimula po ang gawain, hindi po lingid sa inyong kaalaman, 3 po yung anak po namin, at sunod-sunod po yung mga anak po namin, sunod-sunod po yan. So, ang panganay ay, noong time po yun, sa Carabel pa, dito po sa Colonial. Ang Colonial po ay, po siya, dito po ito yung Saints Esco, sa side po siya, Colonial. So, Sir Hill po that time, magmula po doon, kung didiretsuhin po niyo yung Sir Hill, yung side ng Saints Esco, bukas po yung papunta ng Gebyawan. So, nagsushortcut po kami nila, Pastor. Shortcut po kami dahil doon po yung bahay namin sa Gebyawan. Nangungupa po kami doon. Kasama pa po namin si Brother Chody. So, dahil 2 na yung anak po namin, si Joanne, si Jess, tigisa po yung isang bata kadgakarga ni Pastor, yung isang bata kadgakarga ni Brother Chody. So, magmula po doon, lalakarin namin papuntang Colonial. Kaya pagdating po namin ng Colonial, tagaktak na po yung pawis dahil buhat-buhat yung mga bata para makarating sa gawain po ng Panginoon. At lumipas po yung mga panahon. Kinakailangan na lumipat na naman from Colonial, napunta po kami dito sa may Carabel. Alam po ninyo sa Carabel, yung papunta naman po na San Miguel yan. Dati po may restaurant po yan, ang magandang restaurant, pero hindi po tayo doon sa restaurant, doon sa bodega. So, maalikabok, patong-patong ng mga table, tapos sobrang alikabok, kasi bukas po yung mga bintana po, wala po siyang bintana. So, bukas po yun, mga pinto dapat, bukas lahat. So, ang dumi, maalikabok. So, bago po magawain, linisan muna yan. Kinakailangan linisin. And sometimes, meron pa pong doon ng mga aso, may mga dumi ng aso. So, lahat po yun, kinakailangan malinis. So, again, yung priority is because of the priority, because of the sacrifices, because of
meron kang mga gustong ma-attain, meron kang mga gustong mangyari sa buhay mo, at gusto mo na ang lahat ng ito ay mapangyari sa buhay mo. Now again, ang ano ng Lord doon, be careful or give careful thought to your ways. Yun po ay sa verse 5 and 7 ng Haggai chapter 1. And then, in point number 4, the promise. Dahil, again, ginamit po dito si Prophet Haggai. So, ay meron word ang Lord kay Haggai. Ito yung pinapagawa ng Panginoon kay Haggai na muli, kinakailangan ng itayo ang temple of God. Kinakailangan ng gawin ang templong ito. So, meron mga pangunahing tao po dito Si King Darius, tapos si Zerubbabel, tapos si Joshua. So, silang lahat, kinilos ng Diyos, gumawa po sila ng sama-sama, at yung buong Diyos na around 50,000 po yun, lahat po sila sama-sama magkakabalikat na ginawa, in-accomplish ang gawain po ng pagtatayo ng templo ng Diyos. So the result, declare that something will happen. So ang promise po ni Yahweh dito, I am with you, declares the Lord. So the result, He is pleased and glorified. His works get done. He truly blesses us. So, in closing, meron po tayong, very short lang naman po ito, ipe-play. Tapos mamaya, parang sabihin ko na lang kung ano yung mga patungkol po dito.
He was once known as the world's poorest president. A left-wing guerrilla rebel in his youth, Jose Mujica was captured 4 times by the authorities and survived inhumane treatment in military jails in the 1960s and 70s. Mujica was freed when the constitutional government returned in 1985 and later became a politician determined to fight for his ideals of justice and equality. Jose Mujica was elected president of Uruguay in 2010, making headlines worldwide for not changing the modest life he was used to. He was a president with no palace, no motorcade, and no pomp. He led his 5-year government by example, with austerity, donating a big part of his salary to social causes, driving his old Volkswagen Beetle, and living in his farmhouse. And that's where we caught up with him. This week, we review the state of the world with a man known the world over as the humblest of leaders. Jose Mujica talks to Al Jazeera. Okay. So, nakita ho natin yung dalawang pinakita ko ho. Yung buhay po ni Kino Reeves na napakayaman, pero ang ganda ng puso, no? Sabi, millions ng pera niya, binibigay niya sa mga bata, sa mga charities. At hindi naman po yun, napakayaman po niya, pero pinipili pa rin po niya na sumakay po ng mga public transport. At sabi diba doon sa mga nakita natin na meron nasiraan ng sasakyan, so tinulak yon at ang dami niyang mga parang kawang gawa. Hindi ko lang po alam kung siya po ay Kristiyano. Yung last time na sinare din po natin dito, si April Tom Smith, ito po Kristiyano. Dahil ang dami po niyang mga tinutulungan na mga orphanage at kasama na rin po doon yung mga schools na pinatayo po nila sa Africa. Yung pangalawa po, siya po ay presidente ng Uruguay na pinili na mamuhay ng mahirap. Kaya lang hindi po siya Christian, atheist po siya. Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Inooperan po siya ng magandang sasakyan dahil naging presidente nga po siya, pero pinili po niya yung lumang Volkswagen po niya. So, again, this is all the challenge for us, lalo na po sa mga panahong ito na nakita natin yung apat na yon, yung priority, yung perspective, sandali po. Yung promise, yung apat na ito na na-share ko po, napakahalaga na sa atin po ay katulad po ng mga Jews way back nung time na yon. Isaalang-alang po natin yung ating kalapitan, kaugnayan sa Panginoon na huwag tayong masanay sa takbo ng sanlibutan na isa sa walang bahala na lang natin yung mga bagay na maka-Diyos, kundi lagi maging prioridad ang Diyos sa buhay ng bawat isa at hindi lamang po yun. So, I've been sharing you this na itong katulad ng mga taong ito na sobrang mga mayayaman, baka mamaya iniisip natin na, kasi mayayaman sila, kaya nilang gawin yung mga bagay na yan. Hindi po. Ang punto po dito, yung puso kasi. Kapag ang puso natin ay naging maayos ang kaugnayan natin sa Diyos, ano man po yung kalagayan natin sa buhay, nasa middle class man po tayo, nasa upper class, whatever, kapag ang puso ay nabago, lahat ay magsisimulang magbago sa ating buhay. At hindi lamang po yun, matututo rin po tayo na magbalik sa Diyos, magtapat sa Kanya. Again, yung challenge po na hindi hahayaan na yung temple is ruined. So, ang pakahulugan po nito, yung templo actually dito, kasi nung panahon ng bagong tipan, na sabi po, even in John, God is, nagdidwell siya. Hindi na dun po sa mga gawa ng tao, kundi nananahan po siya sa ating mga templo, sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. So, in considering this, I would give them a challenge again. Since we have the project and many things na nandoon sa ating hinaharap, sana po, ang bawat isa ay maging kabahagi po ng mga proyekto, mga gawain, mga bagay na isinasaalang-alang ng ating iglesia.
sapagkat ang lahat ng ito ay para sa ating kapakanan. Hindi po ginagawa ito para just for us to make a program, just for us to make an activities. Hindi po ginagawa ang lahat ng ito para we see to it na ito'y magiging kaparaanan upang tayo ay lumago, mag-matured at maging kabahagi sa mga gawain ito. So, this is a challenge again for us that sama-sama po natin balikatin ang gawain ng Panginoon na hindi po ito gawain lamang ng mga pastor, ng mga leaders, tayong lahat. At maging yung mga lessons po, sa Sunday School, sa Christian Development Class, napapanahon siya na dapat ay gawin po natin yung mga ipinapagawa ng Diyos sa atin na maging elements or maging tool tayo upang ang mabuting balita ay may ipaabot sa lahat, sa ating community, sa ating mga tahanan, sa ating mga kaibigan. So, I'm encouraging again for everybody to rise up as we close. Panginoon, papasalamat po kami sa oras na ito. Lord, napakabuti niyo po sa amin sa mahabang taon ng pagtatapat ng mga anak mo. Alam ko po, Panginoon, na inilalagay niyo po sa kanilang kalagayan po sila sa mga panahong ito, hindi po para sa aming mga sariling kapakanan lamang. So we could not enjoy, Panginoon, kung ano man po yung estado ng aming buhay sa mga panahong ito. This is not for our own selfish desire, but Lord, that we could be a tool for your gospel, for your kingdom. Nais mo, Panginoon, na ang bawat isa ay maging tool upang kami ay maging kagamit-gamit sa gawain mo, sa iyong kaharian. Salamat dakilang Diyos sapagkat ipinapaunawa mo po itong lahat sa amin. At kung ang mga kapatid, Panginoon, ay pinasasagala mo ang mga buhay, sapagkat meron kang laging purpose sa lahat ng ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa bawat isa. Ang nais mo, Panginoon, ay maging malapit po kami sa inyo. Maging malapit po ang aming mga kaugnayan sa inyo, Panginoon. At lagi-lagi, Panginoon, maging pangunahin ka sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Dinadalangin po namin sa lahat po ng mga kapatid po namin. Pagpalain niyo pong patuloy ang buhay ng mga anak mo. Pasaganain niyo po ang kanilang mga buhay. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan upang wala po kaming magiging mga excuses na magdadahilan kami kaya hindi kami nagbibigay ay dahil kulang pa. Kundi nais mo, Panginoon, na ang katapatan namin ay magsimula sa maliliit na mga bagay. At kung kami ay magiging matapat sa mga maliliit na bagay na ito, sa darating na mga panahon ay pagkakatiwalaan mo po kami ng mga greater things. Kaya naman, Panginoon, ipinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito. Dalangin ko po hindi lamang po sa mga kapatid na nagtatapat na sa iba, Panginoon, na marahil ay nagda-doubt sila. Nangangamba sila sa kanilang buhay kung kaya't nakukulangan sila ng lakas ng loob na magtapat sa inyo. Lord, alam ko po na may panahon ka para sa kanila. Maaaring kausapin mo po sila sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng mga mensahe, sa mga napapakinggan po nila every Sunday at every Thursday sa aming pong mga prayer meeting. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. Subaybayan niyo po ang buhay ng mga anak mo. Ingatan, maging ang mga kapatid na nasa ibang bansa. Amin po silang inaalala, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan. Samahan niyo po sila. Ang iyong protection, ang iyong covering. Lagi ipagkakaloob niyo po sa mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. As well, ang mga pamilya na nandito. Pasaganain, pagpalain, katagbuin ang mga buhay
at sa mga kabataan, maging sa mga bata, mga youth na mga nagsisipag-aral. Dinadalangin po namin na magtatapos po sila ng kanilang mga pag-aaral sapagkat gagantihan po nila ang mga pagsisikap ng kanilang mga magulang upang sila ay maitaguyod sa kanilang mga pag-aaral. Lord, even sa mga business people po namin, salamat po, Panginoon, sa pinagpala mo po ang kanilang mga negosyo. Lord, hayaan mo na marami pang mga pagpapala na maaari mo pong ibigay sa kanila sapagkat sila, Panginoon, ay nagtapat sa inyo. Lord, even sa rest po ng aming pong mga kapatid na naririto, na patuloy na umaasa at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon, alam ko po na susubaybayan niyo po sila, tutulungan niyo po sila, Panginoon, at alaman po yung mga naisin po nila, mga pinaplano po nila, samahan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po sila ng mga pagtatagumpay sa lahat po ng mga minimithi po nila at wag po silang makakalimot, Panginoon, sa inyo. Panginoon, maraming salamat. Patuloy po kaming umaasa, patuloy po kaming nagtitiwala na ikaw ay patuloy na sumasa aming lahat. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, ang pagliligtas ng anak at ang presensya ng banal na Espiritu, siyang sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po yung magsabi ng Amen.